Ako dati guys, gusto ko rin mag-abroad. Yung mag-OFW ako. Pero sa mga nababasa ko, sa mga comments ng mga nag-abroad, yung sa OFW, yung mga caption nila, parang kahirap. Kasi guys, bawat kilos mo, 'di ba? Bawat kilos mo, kahit na sa pagkain mo, kumbaga paswertehan lang. Yun yung mga ganun. Kailangan pa yung pagkain mo, 'di ba? Kailangan mo pang magtago para makakain ka ng maayos. Pero kumbaga siguro paswertehan na nga lang talaga sa mga amo na napupuntahan kung makakain ka ng maayos, kung itatrato ka nila ng maayos, no? Hirap talaga mabuhay dito sa mundo kasi kailangan talaga pagka pumunta ka ng ibang bansa, ikaw talagang mag-a-adjust. Syempre, ikaw ang nagtatrabaho, ikaw naghahanap ng trabaho, gusto mo mabuhay, gusto mo itaguyod yung pamilya mo, magsasacrifice ka, lahat ng paghihirap gagawin mo guys. Ganun kahirap mabuhay dito sa mundong ibabaw. Kaya minsan nakakaawa rin yung mga magulang natin, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, yung kanilang ang padala nila ng pera, pero guys, yung kanilang mga anak naman, hindi ko naman nila lahat ha, yung kanilang mga anak naman kung gumastos, di ba parang akala mo pinupulot lang ng magulang nila sa ibang bansa yung kwarta, di ba? Hindi natin alam na ganun pala yung mga nararanasan nila, hindi natin alam na ganun kahirap kitain ng pera sa ibang bansa. Kasi yung iba guys, yung mga nasa isip nila porque sa ibang bansa, madali lang kitain ng pera, ganun lang kadali porque malaki. Kumbaga sa atin kasi dito iba, maliit lang. Kumbaga, pag nandito ka, wala kang pera, palagi wala kang pera na ganun kalaki. Natural guys, hindi ganun, basta hindi nila kasi na-appreciate yung ginagawa ng kanilang mga magulang para sa kanila. Kaya ganun-ganun na lang sila gumastos ng mga padala sa kanila. Although yung iba talaga guys, sobrang tipid rin at na-appreciate nila yung kanilang mga magulang or kung sino man yung mga tumutulong sa kanila guys. 'Di ba? Kaya ganun guys, yung pangarap ko dati na mag-abroad kasi gusto kong yumaman. Nung maliit pa ako noon na gusto ko yumaman, gusto ko na kumita ng malaki para makapatayo ako ng malaking bahay, magkaroon ng magandang negosyo, ganun. Pero kailangan lang pala guys, lalo na sa mga estudyante ngayon, kailangan nyo lang mag-aral lang mabuti at sundin kung ano yung tamang laging ina-advise sa inyo ng mga nakakatanda. Alam nyo kung bakit? Para din sa inyo yan, hindi yan para sa kanila. Kasi yung mga magulang natin, kumbaga, yung mga nagmamahal sa atin na palaging nag-a-advise ng mga magagandang pwede natin gawin para sa ating kinabukasan, balang araw, mawawala yan. Kumbaga, hindi na natin sila makakasama. Kumbaga, ang buhay naman natin dito sa mundo, guys, hindi naman yan panghabang, kumbaga, walang hanggan. My God, dapat matuto kayo. Kumbaga, kung sa bagay ako, guys, dati ganun din nung kabataan ko, parang walang pakialam sa mundo. Yung panay lang ang kasiyahan, kahit nga. Guys, ganun. Matigas din yung ulo ko noon. Pero, nung nagkakaproblema ako, nare-realize ko na sa sarili ko na parang ang mahirap pala mabuhay dito sa mundo kasi pagka nagkamali ka, tapos parang walang nagsusupport sa'yo, wala kang karamay sa mga problema mo, mahirap. Kaya habang bata pa, hindi ko naman sinasabi guys na ganun ako katanda, nagkaka-edad pa tayo, kailangan natuto tayo sa mga bagay-bagay na dapat na ginagawa natin. Hindi tayo palaging masaya, hindi palaging maraming pera. Alam nyo yun? Mahirap kitain ng pera, guys. Tandaan nyo yan. Ang mga magulang natin, nagtatrabaho yan, yung iba, nabubuhay na lang kasi iniisip nila yung mga anak nila, naaawa sila na baka hindi nila kayang mabuhay. Kaya kahit na mga may edad na kayo, mga matatanda na kayo, isinusuportahan pa rin kayo ng magulang ninyo. Napakaswerte ninyo kung ganun. Kasi kami guys, mahirap lang kami. Pag may pangarap ka, kailangan ikaw ang gagawa ng paraan para tulungan ang sarili mo na maiahon sa kahirapan. Ganun. Kailangan tulungan nyo ang inyong mga sarili kasi guys, balang araw, walang tutulong sa inyo. Magkakaroon din kayo ng pamilya, magkakaroon kayo ng yung mga anak ninyo, kumbaga, yung mga magulang ninyo, yung mga kabataan dyan, makinig kayo. Mag-aral kayo ng mabuti. Hindi palaging may nagbibigay sa inyo ng pera. Hindi palaging meron kayong ginagastos, shopping. Napakaswerte ninyo. Yung iba na pinanganak ng mayaman. Pero kami guys, hindi kami mayaman. Pero para sa akin, mas maganda nang pinanganak kami na mahirap kasi natututo kami para sa sarili namin. Natututo kami para buhayin
alam namin kung paano mabuhay, alam namin kung paano kumilos, may makain, ganun guys. At alam namin kung paano i-handle ang mga problema na gaano man kabigat. Alam niyo yun guys. Kaya minsan, yung mga hindi sanay sa problema at ayun, biglang nagka-problema, ganun sila dahil hindi nila kinakaya. So, kailangan sasabayan din natin yan ng dasal. Kaya tayo guys, para sa akin, yung kagaya kong nanggaling sa kahirapan, maswerte na ako guys kasi natututo ako at kaya ko i-handle yung mga problema. Syempre guys, ako, ang parents ko, mga ninuno ko, baga, lagi yan sila nagre-remind sa amin na yung mga tama ba, yung mga dapat gawin. Kasi tayo guys, pagka pinabayaan tayo ng magulang natin, kagaya niyan, ayun, malayo na tayo. Yung mga abroad, diba, minsan may mga magulang tayo, hala, lula yung damit mo! Naulan na! Gaya diba guys, may mga magulang na nasa malayo, tapos walang naiiwan sa mga anak natin na nandito sa Pilipinas. So, kawawa naman. Diba? Kaya napakaswerte na kahit na mahirap ang buhay natin, kasama natin yung mga magulang natin. Swerte pa rin tayo guys kasi ginaguide nila. Nandyan sila kahit na wala tayo, hindi tayo ganun karangya. Nandyan yung mga magulang natin sa tabi natin. Ginaguide nila tayo. At doon naman sa mga magulang na nasa ibang bansa, mga OFW, ang masasabi ko lang, talagang malaking sacrifice ang binigay ninyo para sa inyong pamilya kasi syempre tayo mga magulang parang mahirap din na malayo sa pamilya, di ba? So kailangan kayong mga anak, kayong mga naiwan, mag-aral kayo ng mabuti para rin yan sa inyong magandang kinabukasan, para sa future nyo kasi guys, yung mga magulang ninyo ay nagtatrabaho lang yan para sa inyo. At yan lang katangi-tanging niisip nila ang kanilang na mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. At yan na nga guys, yan na po yung ulan. Bumagsak na ang malakas na ulan. Kaya hindi na ako makakaalis ngayon. Na dapat sana aalis ako. Ayan si nanay at si Lula guys. Nagtutupi. I mean, nagsasampal ng mga nilabhan. At ang aming busing guys, kahit na umuulan, wala pa rin siyang reaction. Aba si nanay guys, tignan nyo nga, okay sayaw-sayaw. Mukhang happy siya ngayon guys. So, paano ba yan? Narinig na naman ang aking mga chika-chika. Guys, malakas na ang ulan. So, hanggang dyan lang muna hanggang susunod na video ulit. Bye-bye!